Hello everyone. Kamusta po kayong lahat? Our topic and devotions for today is from the book of Colossians, chapter 1, verse 13 to 14. For he has rescued us from the dominion of darkness and brought us into the kingdom of the Son he loves, in whom we have redemption, the forgiveness of sins. So dito malinaw na sinasabi na ang ibig sabihin na tayo ay dati ng makasalanan at tinubos ang ating mga kasalanan dahil kay Jesus Christ at nilipat tayo. Sabi dito, sa kaharian ng minamahal niyang anak dahil kay Jesus Christ na magmula nung ipako siya sa krus at tinubos ang lahat ng ating mga kasalanan, meaning nilinis tayo ng kanyang dugo at sakripisyo niya bilang Panginoon na nagkaroon ng sakripisyo ang ating Panginoon. At sabi sa Ephesians the book of Ephesians chapter 1 verse 6 to 8. Purihin natin ang Diyos dahil sa kamangha-manghang niyang biyaya na ibinigay sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak, sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, tinubos tayo, na ang ibig sabihin, pinatawad na ng ating mga kasalanan. So, dati pa tayong alipin ng mga kasalanan dahil tayo ay pinapamahalaan ng kadiliman under the dominion of darkness, na masama kasi yung nandito pa rin tayo sa flesh, sa katawan natin, nasa ilalim pa tayo ng yung mga kasalanan natin, ang tendency na inuulit-ulit natin kasi alipin tayo ng kasalanan. Pero by God's grace, dahil sa kanyang pagmamahal, dahil sa pagmamahal sa atin, niligtas tayo sa kasamaan, sa kadiliman, at na mula sa paggawa ng kasalanan, may pagbabago, na binabago niya tayo para makaiwas na yung masadlak tayo sa kadiliman, na iligtas niya tayo sa pamamagitan ng pagtapos ng mga kasalanan at sa bawat sakripisyo ng ating Panginoon nung ipinako sa krus ang si Jesus Christ, at doon yung mga sakit na natanggap niya, yung mga latay na natanggap ng ating Panginoong Hesus Kristo upang yun ay magkaroon ng yun yung pagtubos na makagsisi tayo sa ating kasalanan, na maging worthy yung ginawa niya para sa atin, sa buhay natin, na tunay na nagmamahal sa atin. Kasi ganun na lamang yung sakripisyo at na binigay niya sa atin. Kaya dapat lamang tumbasan natin yun sa pamamagitan ng pagsunod sa kalooban niya, sa pagtalikod sa mga kasalanan, magsisi tayo, because in Christ we have redemption. In Jesus Christ, ang nilipat niya tayo sa kanyang kapangyarihan, sa ilalim ng kanyang kapangyarihan para magkaroon ng tamang direksyon. Kasi aayusin niya ang bawat decision natin, ang buhay natin, ang ginagawa natin, at unti-unti iyon nililinis at may bagong simula, may transformation na magaganap. Iaahon niya tayo sa kung ano tayo dati, at yung makakabuti para sa atin, sa ating sarili at sa buhay natin. Binakitaan niya tayo ng kagandahang loob para hindi tayo bumalik sa kasalanan, masadlak sa kadiliman.
kadiliman na dati natin ginagawa, na alam natin sa sarili natin, hindi yun, or hindi na rin natin yung gusto, pero dahil nasa ilalim tayo ng kapangyarihan ng kadiliman dati, yung parang lahat magagawa natin, na uutukan tayo ng kasamaan at tuluyan tayong mapunta sa kapamahalaan ng ating Panginoon. Kaya dapat patuloy tayo na lumago sa salita ng Diyos by the grace of God, na magdulot sa atin ng pagbabago, ng ikagaganda ng buhay natin sa ilalim ng pamamahala at kapangyarihan ng ating Panginoon sa Kristo. So, surrender Him at lumago tayo sa pananampalataya para tunguhin natin ang kaharian ni Yesu Kristo. Huwag tayong maging alipin ng kasalanan, ng kasamaan, at iligtas niya tayo. Kasi dati niya na tayong iniligtas mula sa pagkakasala, sa kasadlakan, na kailanman hindi natin matutumbasan mula sa ating mga kasalang ginawa natin. Kailangan sa paglipat niya sa ating buhay ng kanyang pagmamahal, yung pagmamahal binigay niya sa atin, at sa dahil sa kagandahang loob, pagmamahal sa atin ng Panginoon Jesucristo, paglinis sa atin mula sa kasalanan natin, at pagkakaroon ng opportunity na para mula sa bondage of sin na kinasalanan natin patungo sa bondage of Christ. So, dahil sa kanyang kadakilaan, kabutihan para sa atin, sa pamamagitan ng dugo niya, tinubos niya tayo. Kaya mahalaga ang pagsunod natin sa ating Diyos, na ganun siya kadakila. Our God is not selfish God. So, purihin natin ang ating Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo. Dahil sa pakikipag-isa niya sa atin, mas pinili niya tayo na maging anak at pinatawad sa ating mga kasalanan. Kaya ganun kahiwaga ang kanyang pagmamahal na inilaan niya sa bawat isa sa atin. Yung kaloob na pagkabuhay muli at bilang mapagtagumpayan ang pagbabayad sala sa ating mga kasalanan. Yung mga katuruan niya na may sa buhay natin. So, nawa ay may natutunan kayo sa devotion natin ngayon sa verse na Colossians 1, 13 to 18. 13 to 14. So, yun naman po, hanggang sa muli. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli. God bless everyone.